Kunin mo. Good morning mga ka-idol. At bali meron tayong re-repairin na flat iron. So ang problema nito mga ka-idol ay sa katagalan na ay malutong na yung mga naka base ng tornilyuhan. So ito, hindi ko na napakita sa inyo kanina, hindi ko na i-video yung paglagay ko na epoxy. Ayan. Ito ay basag na. So nilagyan ko ng epoxy para may makapitan ng tornilyo. Ang problema ko ngayon ay ito. Yung kapitan nito ay dito. Ito sa pinaka-cap niya. So kita nyo ay wala na yung pinaka-dowel niya o yung kabitan ng tornilyo. So pag kabit natin, yan. So makikita nyo mga ka-idol, yan wala na si tornilyo, yan wala na si pinaka-dowel niya na kakabitan ng screw. So gagawin natin ng paraan. Siguro ako na kundi yung plate na didikit ko dito sa gilid nito. Ito, dito sa baba. Yan, lagyan ko na epoxy. Ito, para lang may pakapitan or babarinahin ko, lagyan ko ng alambre o kawad para pinaka dowel ng tornilyuhan. Nakita nyo. So sobrang tagal na kasi ito, mga may almost 10 years na itong flat iron na to. Ito maliit pa yung anak ko ang anak ko ngayon nasa magna 19 na. So 19 years na rin itong planchang are. So okay naman ang heater niya, wala namang problema. Ang lang sa kalutungan dahil itong may kasi ito, may pinakatangke ng tubig, may steam. Makikita nyo dito. Yan, meron siyang butas dana ng steam. So ang problema, yung pinaka pump rubber niya ito ay matigas na, hindi siya flexible, hindi siya naglalaro kaya yung pwersa niya, dahil hindi niya na ma-press down, so yung pwersa ay tinulak niya tong pinaka-cover niya. Dahil sa matagal na malutong na yung pinaka-plastic niya, ay nag-crack na siya. Kaya makikita nyo wala na siyang tornilyuhan, yan putol. So hinahanap ko dito, pagbukas ko wala naman akong nakita. Siguro matagal na tong naputol. Pagka gagamit ng asawa ko hindi niya napansin kung nalaglag. Yan. So ang problema ko na lang ay naubos na rin yung epoxy ko. Pero pwede ko pa sa itong itong black, kasi ang white niya ay okay pa, yung hardiness sa resin niya. So hanap po tayo ng plastic or kahit aluminum, tapos babarinahan ko yan para magkasya yung isang tornilyo niya dito. So gagawin natin paraan mga ka-idol. Yan. Hanap na tayo ng pwede natin gamitin para magkaroon ng nakadawil o yung kabitan ng tornilyo. So ito yung tornilyo niya, tatlong malaki ito. Yan. So hindi ko na na-video yung pagbaklas ko kasi lobat nga yung cellphone ko, kailangan ko na i-charge muna kahit mga ilang percent para magamit ko sa pagbibideo. Kaya ngayon ko lang na i-video itong aking flat iron, kung paano ko dismantle, paano ko ikakabit. Siguro sa pagkabit papakita ko sa inyo. So ngayon hanggang dito muna yung vlog ko, video ko, dahil hanap pa tayo ng pwede natin gamitin pang ng tornilyo, yung kakapitan. Sa next video ko mga kaidol ay yung pag-assemble ko, pagbabalik sa mga piyesa ng electric pan, ng flat iron. Thank you for watching mga ka-idol, at ingat po kayo palagi, and good morning sa inyong lahat.
Bye-bye.